Urging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Andito po tayo sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan natin ay may pamagat na gout and heart disease. Alam niyo po ba, mahalaga itong pag-uusapan natin dahil nalaman na may kaugnayan ang pagkakaroon ng mataas na blood uric acid o gout sa pagkakaroon ng problema sa puso o sakit sa puso. Ito po ay mga naglabasa ng mga journal at hinimay-himay ko na, kinuha ko yung summary para ipaliwanag po sa inyo. Ayos po ba? Gusto niyo po ba yon? Mag-iHeart GSK muna dyan sa baba, sa comment section. Okay, umpisa na natin. Alam niyo po ba na ang puso at saka ang paa, kasi yan po yung nakikita nyo, di ba? Puso at paa. So, ang sinasabi lang dyan, yung gout, saka yung puso, may kaugnayan. Lumabas po sa Harvard Health Publishing na gout link with risk of heart attack and stroke. Ayan. So, ito po yung Journal of Cardiology na lumabas noong July 2021. Sa isang another journal, sinasabi ng uric acid at ang cardiovascular disease ay kanilang pinag-aralan at ang nakita nila ang ugnayan nito. People with gout often have similar risk factors to heart disease. So yung risk factors ng pagkakaroon mo ng gout, ganun din ang risk factors mo nang magkaroon ka ng heart disease. Gout is associated with an increased risk of cardiovascular disease o tinatawag na CVD. People with gout have higher risk of CVD than those without, and the risk is higher in women compare mo sa mga kalalakihan. So ano sinasabi rito? Bagamat ang gout ay common na problema ng mga kalalakihan, naalaman na yung mga babae na may gout ang mas mataas ang tsansa compare mo sa lalaki na magkaroon ng heart diseases. Particularly yung mga tinatawag na cardiovascular disease o may kinalaman sa inyong puso at mga ugat. Yan. A study found that women with gout had an 88% higher risk of CVD or cardiovascular disease than women without gout. So yung babae pa na may gout, compare mo sa babae walang gout, nalaman mas mataas ang tsansa ng babae may gout na magkaroon ng mga heart condition. While men, for whatever reason, malakas na nga tumoma, malakas pa sa pulutan, pero 49% lang ang kanilang risk compare mo sa mga kababaihan. Aba, blessed tayo mga lalaki, mga lasenggo. Oy, nako. So what are the types of cardiovascular disease na pinag-uusapan? Types of cardiovascular disease. Gout is associated with an increased risk of many types of cardiovascular disease, including heart attack, heart failure, arterial fibrillation, yung mga irregular na yung pagtibok ng puso, yung electric ng puso mo, nagloko-loko na, stroke, peripheral vascular disease. Yan yung mga types of cardiovascular disease na nakikitaan sa mga taong may gout. Gout is associated with hyperuricemia, ibig sabihin mataas ang uric acid nyo sa dugo. Anong kinalaman nito? Mataas ang uric acid ko, bakit napunta sa puso ko? Kasi ang hyperuricemia o mataas ang uric acid sa dugo, nagkukos ng pamamaga at dysfunction ng endothelial lining ninyo. At ganun din po sa inyong puso, mga cardiovascular disease. So lahat ng mga lining ng mga ugat ay pwedeng maapektuhan, lalong-lalo na yung inyong ugat sa puso. Other factors may contribute to an increased risk of cardiovascular disease in people with gout, including high blood pressure, chronic kidney disease. Kaya huwag magtaka kung mataas ang uric acid, pwede magkaroon ng problema sa bato. Umpisahan mo na niyan sa pagkaroon ng mga kristal, mga bato sa bato na gawa sa uric acid. So, sunod na niyan, hihina na yung function ng kidney nyo, dahan-dahan hanggang magkaroon ng matagalan na paghina, humantong na ngayon sa kidney disease. At the same time, overweight. Maraming mataas ang uric acid sa dugo, pansinin nyo, mas mabigat ang timbang. Ngayon,
Dito pa lang sa mga pinapaliwanag ko, meron na po ba kayo napulot? Ito po yung mga lecture na hindi masyadong napapag-usapan during consultation, di ho ba? Maaring mataas uric acid, inumin mo yan. Huwag kang kumain ng mga bawal, tapos. Pero pinapaliwanag ko na dapat may baba natin ang uric acid ninyo para makaiwas tayo sa mga posibleng komplikasyon, lalong-lalo na sa puso. Ayan. So, treatment, syempre, baba nyo yung inyong tsansa na magkaroon ng gout sa pamamagitan ng pagbaba ng blood uric acid. At pag bumaba yan, syempre, mababa din ang tsansa na magkaroon ng mga coronary vascular disease. The study published in the Lancet Rheumatology reveals sa isa pang sikat na journal, nalaman na having gout is linked with 58% higher risk of cardiovascular disease. With even higher relative risk, ibig sabihin sa mga babae, those under age 45 who have the condition. Anong sinasabi po dito? Na maski ikaw ay isang babae na 45 years old, kung mataas po ang inyong uric acid, may tsansa ka magkaroon ng mga problema sa puso. So, ingat po tayo. If you have gout, your risk of developing heart disease is higher. Based on research, it has long been thought na people with gout have an increased risk of developing cardiovascular disease. Kaya kung mapapansin niyo po, ini-emphasize ko po ito kasi minsan akala natin, gout lang yan. Inom lang ako ng Celebrex o kung ano-ano, Celecoxib, Icox o kung ano, mawala na yan. Hindi po ganun yan. Kailangan po alam nyo kung ano yung mga risk factors. So, how gout impacts the body. Ayan. Gout is a type of arthritis na may lecture na po ako niyan kung ano yung mga bawal kainin, anong bawal inumin, at meron din akong separate lecture kung ano yung dapat kainin at ano dapat inumin. So, nagpo-form ng uric acid crystal yan sa mga joints nyo, kaya masakit, iapak, lalo na sa hinlalaki ng inyong paa. So, people with gout have 20 to 25% risk of having heart issues than without. Gout is a result of a localized joint inflammation. Alam niyo yan. Sino ba rito inaatake ng gout? Lagay nga sa baba, present. Pag namamagay hinlalaki, lalo na sa paa, present. Masakit ang daliri, masakit ang tuhod dahil may nakain kagabi, present. Yan po, ingatan nyo na po. Dahil ayokong balang araw, magkaroon tayo ng mga problema. Lalong-lalo na yung increased chance of atherosclerosis, pagkipot ng inyong mga ugat. Yan. Kasi ang inflammation dulot ng uric acid ay pwedeng pangkalahatan. Lahat ng mga ugat natin pwedeng naapektuhan. Kaya merong isang pag-aaral na binibigyan ng colchicine. Colchicine. Yung mga may gout na nagbibigay din ng colchicine ng proteksyon, anti-inflammation sa mga may kondisyon na may kinalaman sa ugat sa puso. So, tandaan nyo ang colchicine ay hindi na para na yan sa mga uric acid problem lang o inflammation, kundi pwedeng prevention na rin ng heart attack saka ng stroke. Colchicine, yan. Alam niyo yan, di ba? Marami yan. Pinakakilala dyan yung Gouter na brand, no? Then, atherosclerosis, yan yung pag-build up ng mga plaque dyan sa inyong ugat. Pwede sa puso at sa ibang bahagi ng inyong katawan kung saan lumiliit o kumikipot ang inyong arteries o nagkakaroon ng pagbabara. So, treating heart disease and gout. Ano dapat gawin? Siyempre, control your gout, control your blood pressure nyo, i-manage nyo lahat yan para makaiwas tayo sa mga sakit na pwedeng humantong sa heart attack at stroke. Patient with gout should be not only treated with their condition but also screened for risk factors that can contribute to early atherosclerosis. Ano sinasabi? Hindi yung mga lalaki o babae may gout pupunta sa doktor, hihingi lang ng dok anong gamot sa gout. Kailangan masuri din kung matagal na silang nagkakaroon ng pagtaas ng uric acid, dapat masuri ang kanilang puso. Why? Because of the connection nung mataas na uric acid sa pagsira ng inyong ugat, particularly sa puso. Yan ang connection yan, yung tinatawag na atherosclerosis. Recommendation to lower your chance of heart disease include
getting enough exercise. Hindi ko lang nalagay rito, drink a lot of water. Making your heart a healthy food choices. So kumain ng tama. Alisin ang paninigarilyo. Manage nyo yung mga risk factor na magkaroon kayo ng heart problem tulad ng diabetes, high blood pressure. At regularly, ipacheck nyo po ang inyong mga lipid. Lipid, yan yung mga cholesterol, triglyceride. At make sure na ang blood pressure nyo ay palaging na-screen nyo, sinusulat nyo, na monitor nyo. Hindi yung magche-check ka ng blood pressure every 3 months. Kung ikaw ay may high blood, dapat nga yan at least once a day o every other day, lalo na kung mga may maintenance kayong gamot. Kasi karamihan ng pasyente, kailangan huli na check ng BP. Nagpa-physical exam ako last year. Hindi po pwedeng gano'n, lalo na kung may edad kayo, di ba? Kung naninigarilyo, umiinom, under stress, type A personality, walang pakundangan kung lumapang kung ano-ano. Dapat na-check po yun yung blood pressure regularly. Hindi lang pag may nararamdaman po kayo. Tandaan nyo po yan. Okay? So, paano malalaman kung mataas ang uric acid? Ilawit ang braso, magpakuha ng dugo. Hindi kailangan ng fasting pag kayo po'y nagpapacheck ng blood uric acid. Maski non-fasting, pwede po yan. Ang fasting kadalasan sa mga cholesterol at mga sugar. Yung creatinine, non-fasting din po yan. Okay? So, may natutunan po ba kayo dito sa Gabay sa Kalusugan? Kung meron, mag-iHeart GSK dyan sa comment section. At yung mga iba sa inyo, baka hindi pa nakasubscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Please, subscribe. Click the notification bell. Invite your friends and relatives to join us here. At Gabay sa Kalusugan. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!